Ni hao, hello, mabuhay. 我叫老师 Cristel. Ako si Teacher Cristel, and welcome to today's lesson where we will focus about persons, especially the family members, body parts, and the different professions of people in Mandarin. Handa na ba kayo? Together, let us learn Mandarin. Tara at sama-sama natin itong alamin. Let us first learn about family members. Let's take a look at this picture. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Ito ay isang larawan ng pamilya at sa Mandarin Chinese, ang tawag natin dito ay Qiating. Ulitin natin. Qiating. Bigkasin niyo ulit pagkatapos kong sabihin. Qiating. Very good! Let us now move to the immediate family members. Unahin natin ang haligi ng tahanan o ang tinatawag nating tatay o ama. In English, father. And in Mandarin Chinese, we call it papa. Again, sabay-sabay tayo. Papa. Ang ilaw naman ng tahanan, ang ina o nanay sa Tagalog or mother in English, ay tinatawag natin sa Mandarin Chinese na mama. Again, mama. Bigkasin natin ng sabay-sabay. Mama. Very good. If we have papa or dad in English, mama or mother in English, meron din tayong tinatawag na son and daughter at sila ay tinatawag sa Chinese Mandarin na arsi. Arsi. Samantalang, ang anak naman na babae ay tinatawag na nuer. Nuer. Ulitin natin. Ano ang anak na lalaki? Very good. Iyon ay tinatawag na arsi. Ano naman ang tawag sa anak na babae? Very good. Siya ay tinatawag na nuer. Nuer. At dahil na-discuss na rin natin ang mga anak, dumayo na rin tayo sa kung sakaling meron kang nakababata or nakatatandang kapatid. Ang older brother in English, ito ay tinatawag na geg. Geg. Again, older brother or nakatatandang kapatid na lalaki, in Chinese Mandarin, ito ay tinatawag na geg. Ulitin mo nga. Very good. Samantalang, kung meron ka namang nakababatang kapatid na lalaki or younger brother, siya ay tinatawag na titi. Titi. Pagdating naman sa mga kapatid na babae, kung meron kang nakatatandang kapatid na babae or older sister in English, siya ay maaaring tawaging chie-chie. Chie-chie. Ulitin mo nga. Very good. Ngunit, kung ang iyong kapatid ay babaeng mas bata sa iyo or younger sister in English, siya ay tinatawag na Mei-mei. Mei-mei. Ulitin mo nga. Very good. Sa madaling salita, ang isang pamilya ay maaaring buuin ng papa, mama, arsi, nuer, keke, titi, chie-chie, Mei-mei. Ano ang nakikita mo ngayon dito sa larawan? Very good! Isa itong father in English, ama in Tagalog, at papa in Chinese Mandarin. E sa larawan na ito, ano naman ang iyong nakikita? Very good! Meron tayong mama. Since we're already done discussing the immediate family members in Chinese Mandarin, dumako naman tayo sa ilan sa mga body parts na meron ng isang tao. Handa na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Simulan natin sa pagtukoy kung anong body part ang mababanggit sa sentence na sasabihin ko. Joanna's lips are very red. Which body part is present in my sentence? Very good! Ang body part na nabanggit ay lips or labi in Tagalog. In Mandarin Chinese, ang lips or labi ay tinatawag na sui chen. Ulitin nyo nga. Tama! Sui chen. Alamin din natin kung ano ang translation ng salitang ulo or head in Mandarin Chinese. Ito ay tinatawag na ho,
Ho. Ulitin nyo nga. Tama. Ito ay tinatawag ulit na ho. Samantalang, ang atin namang mata or eyes in English ay tinatawag na yanqing. Yanqing. Ulitin nga ulit natin. Yanqing. Dumako naman tayo sa ika-4 na body parts na pag-aaralan natin sa videong ito. Meron tayong kamay or hands in English at sa Mandarin Chinese, ito ay tinatawag na shou. Shou. Ulitin mo nga. Tama. Ano ang nakikita niyo sa larawang ito? Tama. Kayo ay nakakakita ng mga daliri or fingers in English at sa Mandarin Chinese, ito ay tinatawag na shouchi. Shouchi. Ulitin mo nga. Very good! Ulitin nga natin. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Tama, ito ay suichun. Suichun. Ano naman ang nasa larawang ito? Tama, hand or shou. Shou. Ano naman ang nasa larawang ito? Tama, ito ay head or ho. Ho. Ano naman ang nasa larawan na ito? Tama, ito ay mga daliri or fingers at sa Mandarin Chinese, ang tawag dito ay shouchi. Shouchi. Ang panghuli naman ay ang ating mga mata. Ang tawag naman dito ay yanqing. Yanqing. For the last part of our discussion for today's lesson, let us now move to the different professions in Mandarin Chinese. Pero bago yon, ano muna ang nakikita niyo sa litratong ito? Tama! Ang nasa larawan ay isang guro or teacher in English at sa Mandarin Chinese, ito ay tinatawag na lao shi. Ulitin mo nga. Very good! For example, Lao Shi Cristel. Teacher Cristel. Can you repeat after me? Lao Shi Cristel. Very good! Sa ating ikalawang larawan, ano ang inyong nakikita? Tama! Ang nasa picture ay isang police or police in Tagalog at sila ay tinatawag na qingcha, qingcha in Chinese Mandarin. Ulitin mo nga. Tama! Qingcha. Dumako naman tayo sa ikatlong larawan. Ano ang nakikita niyo dito? Tama! Ito ay isang litrato ng doktor at sa Mandarin Chinese, siya ay tinatawag na yisheng. Yisheng. Ulitin mo nga. Very good! Ulitin natin ng sabay-sabay. Yisheng. Now, I will be showing different pictures at maaari mo ba silang tukuyin kung ano sila in Mandarin Chinese? That's great! Ano ang nasa unang larawan na ito? Tama! Isang doktor or yisheng. Yisheng. Ano naman ang nasa larawan na ito? Tama! Isang guro or teacher or lao shi. Lao shi. At ang pinakahuli naman, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Isang pulis o qingcha. Qingcha. Very good! That would be all for today's lesson. Thank you for learning Mandarin Chinese with Lao Shi Cristel. Salamat! Xie xie! Sai chen! Paalam!